sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 series of 2026. RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Uy, nakadungog na ba ka sa... At ang oras mga kasama, tatak alas 8:19. Mulaban sa Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya, upang nga kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam contra factum, non valid ilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa magigbatok sa kamaturan, kung dili mong mahimo, mol magig-uyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus, Batikos. Kuskus, Batikos. Adlaw kita karon nga Huwebes Pizza 4 kita sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta to mga katawhan karon gikan sa pagsigbit nato nga probinsya igon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa to ang bidalaga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad, ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kotob. Sa mabusong pagsibya nyo kita nga makita og badungog live sa tong FB page sa DX Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong pobreng alagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bacruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, Batikos. Manalipod sa mga kamus o ginawdaw. Mark Bakruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bakruya. Mulaban sa pinihig ang katungod, Mark Bakruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man.
Komentaristang patas o di bias. Justisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Makruya. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Kandinyong o prinsipyo, dili magbali, dili mapalit. Komentarista, wala sinasanto. Kuskus, batikos. 24 minutos sa Manmilabay ang alas 8 mga kasama. Ito na yung pahibalo kinsay nakaila ni Jason Kanyida. Taga-asam ni si Jason Kanyida pero sila na sa address dere. Taga Hell Sanchez Labason. Basta nakaila mo ani sa mga estudyante patingali ang iyahang mga ID o pitaka nagkaroon dere sa may DXDR. Napaliwag pahibalo. Napon siya sa paning mga resibo daghang gani dre yang mga ID. So ang iyang pitaka nagkaroon dre sa DXDR pahibalo na Jason Kanyida sa man siya ka grade 11. So sa man school year 2023. So 11 mura college na ni. Okay, 2023 mo ang iyahang kuan. Iyahang ID sa eskwelahan. So kamo diha basi naka kuan mo o na kaila mga classmates so pahibalo lang nakaron sa RMND exterior gihatod sa usa ka motor cab or single or habal-habal driver ba to kanina no gihatod niya diri kaya nakitaan daw sa kining dalan. Kuskus, batikos. Radio commentator. Makruya. Sa ato ang hilisgutanan karong adlaw mga kasama ato pa rin pagisgot ang may kalabutan ng Japon sa mga kasikas dito sa kining Kaulawang Manila nasa dili pa sa mga lokal pod nga hisgutanan kay kagahapon na hugyaw na usab ang katawhan tungod kay nausab ang kining majority o sila ko na majority but sa kung tanaw is di sila majority sa pagkaron ha. No, kay we have 24 senators and kinahanglan ang kining majority ana is 12.5. No? Plus 1. So muna siya nga wala may katunga o may medya tawo. Oh, so 13 yun. So dapat makuha nimo ang majority 50 plus 1 na siya. Oh, kung 24 ang katunga niya is 12.5 so dapat 13 ang imuhang kining membro sa usa ka majority block. Aron nga magaingon ka nga majority mo diya sunod sa kining Senate. So kani manggod gailog ni sila sa leadership ani kay kining ikaw ang mahimo nga majority. Ang usa gid ang purpose ra gid ani of course ang kinig yung kinsay kay kumakuha kani sa panalit kumakuha diri sa Ilhang Soto, kang former Senate President Soto, Tito Soto, mga binati na ito kating paminaw ang liderato. So dako og chance nga ma-impeach gyud si Vice President Duterte. No, kay kini sila, mao man sila ang kining eager kayo nga gusto sila nga ma-impeach gyud si Vice President Duterte. Pero kung mo pabor usab or mahimo nga majority ang kining grupo ni Senador Alan Peter Cayetano mga kasama, dako po og chance nga dili gid ba impeach si Sara. Kay majority usab nga anaa sa sakop ni Alan Peter Cayetano. Polos gid sila mga Duterte or mga diehard Duterte. Oh, gani gini si Alan Peter Cayetano kaniadto sa dami lansar pagka-presidente si Digong Duterte. No, ang former president, vice president man si Peter Cayetano kanito. No, pero gipildi lang siya ni kining Leni Robredo. Oh, sa moto nga ang nahitabo kani sila bisag unsaon pa Duterte gini. Marcos kining Bato, Padilla, Marcolita, kini si kinsa pa niya? Sila ang managsuon nga Villar, Villanueva, Estrada, Bongo, Ligarda. So kini sila mao ni sila ang majority ang ana karon diya sa may Senate mga kasama nga kundiin nagilis og mga
chairmanship sa komitiba karon sa Senate kagahapong adlaw human nga wala mitunga sulod sa duha o tulo na kaadlaw ang majority block dito sa may Senate, which is ang Senate President mao man si Alan Peter Cayetano. Pero kani anitabo kagahapon si Chase Escudero nga kauban unta sa majority block kalit lamang migawas o bitunga dito sa may plenary o dito sa may Senate Hall nga motoy usa sa mga gihimong hinungdan o rason nga mag-elect or i-declare nga vacant ang tanan nga mga posisyon dito sa Senate mga binati nato katig paminaw. So gikan sa Senate President hangtod sa mga komitiba nga gipanghawiran nila, gipangilisan tanan. No, ang pro tempore gali, ang Senate pro tempore, pagitag pro tempore, basta temporary nga Senate President. If in case the absence of kining Senate President. So pananglit ko wala si Senador Alan Peter Cayetano, si Loren Legarda ang mahimo ang kining mo preside, no, ang presiding officer. Oh, pero kaghapon gipulihan siya ni Sherwin Gatchalian. Si Sherwin Gatchalian mo ang Senate pro tempore. At the same time, siya usab ang kining tudlo nga temporary nga Senate President or acting Senate President. No? Nga naman di pa sila pwede maka-elect pa og kining Senate President sa pagkaron kay kulang pa ang ilang number, 12 pa lang sila kabuok. So dili sila pwede mag-elect og Senate President. So sa laktod nga pagka-istorya, ang Senate President sa pagkaron si Alan Peter Cayetano paghapon. Di sa naman nag-declare sila o gining vacant ang posisyon o karon na acting Senate President gamo si Sherwin Gatchalian o siya usab ang pro tempore. Dili sa atong nga istorya, dili sila majority. 12 pa lang sila kabuok. Ilawom sa itong batagang balaod sa saligang batas. Kinahanglan og 13 ka mga kuan gyud unsay tawagan ni masulod gyud ang kining unsay gikalaptid diya sa atong saligang batas o sa atong batagang balaod. Nagagailog ani gailog sila kay ngano naaman sila yung mga tagsa-tagsa ka mga personal nga mga interes. O gisa pa naapo din sila tagsa-tagsa nga gipanalipdan silang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon tungod kay naam gid sila yung mga anomalya. So wala mapili bisan pagkinsa nga mga senador gikan sa kining Congress, no, mga kongresista tra, ang kongresista karon sige nag away dito. Di magkasinabot. Ang Senate board mas maigi pang abolish o taning mga unaning mga kaning Congress, kaning Senate, ibang abolish ni. No, dayon usbon ang kwanritso kay para makuanay kay karon di na ta kasabot sa atong panggobyerno sa Pilipinas kung saan sila nagtatrabaho sila para sa mga tao or nagtrabaho sila para sila mga tagsa-tagsa ka mga interes. So daghan man kung kayo ang mga nag-question karon or unsa gi posible nga may tabuan kaysa tong tan-aw kani sila si Jinggoy, no, Jinggoy na naman karon sa kining narite naman na siya, no, pero kani silang Bongo, Loren Legarda, kani sila si Villar, diri gini sila pikas dapig gini sa mga Duterte, klaro kayo. Pero atang kabalo sa inikabutsunahan kung makita nila nga medyo apike, wa po kabalo basig bukalit rig balintong po sa pikas. So sa grupo po nila ni kining Mig Subiri, JV Ejercito, Lito Lapid, si Ping Lacson, no, Bamakino, Tito Soto, Sherwin Gatchalian, og si Chase Escudero karon nga mibalira do sila ha. Kani maningkamot gid sila nga makuha nila ang majority. No? Kay kung makuha nila ang majority, kini mga senador nga nahimo na pod nga minority block, sila na pod ang magproblema ani. Kaya naman, sila naman pod ang iduot sa investigation kay ang mga chairmanship ani didto naman dayon. No, kung kinsa ang investigahan, kinsa ang pasakaan og kining kaso. So, mao gyapon na siya vice versa. Sa minority block karon mo na nagbag-o nga minority block kay namin na puno nga si Chase Escudero. Maningkamot gini sila nga naman. Kaya kung di po sila maningkamot, si Rafi Tulfo palang daan, naan na siya mga anomalya. No? Erwin Tulfo, naan na sila mga anomalya. Nagdawat ni sila og milyones ka pisos
nga kining donasyon. Di ba kung kabantay mo si Marco o Marcolita ilahang paimbestigahan nila tungkol kay nagdawat kuno og campaign funds sa last election pero dako ako no. Pero kung imong tan-awon mas gamay siya kumpara kang Rafi Tulfo. Mas dako magali si Tulfo og kining nakuha nga campaign funds kay maabot og 120 million allegedly sa mga yap. No nga usas sa mga na-appeal sa flood control project issue kini si Yap. Oh, nakakuha sila dako kayo. Si Jesus Correro karon nga may bali sila ha. Siyempre maningkamot din siya kanuman. Kung magpabilin siya sa majority karon mga panahon na daw kuno og mabali ang hangin. No, mahimong majority ang kining minority. Posible siya ma-appeal og investigate kanuman. Nagdawat usab siya og kickback. Naay mga reports nga nagdawat siya og kickback gikan sa mga flood control nga mga projects. Oh. So, ilang ginabangay halos na tag 25% sama sa naitabok ang Jingo Estrada 25% ang pasangil nga nagapangayo kini siya og kickback gikan sa mga engineer, contractor, no nga gipunduhan niya dito gikan sa opisina. Okay, mga dinagko man ilang mga budget gon. Tagpila gud ang kamilo ng budget. So, man naitabok karon nga gusto gyud nag-ilog sila sa kining mga chairmanship kay kung sila ang makahawid pareho to ang subcommittee si Marcolita man to sa kining Blue Ribbon Committee ang kining mahimo ang chairman sa mga hitabuan karon nga gilisan po ni Tulfo. So unya karong adlaw mo ni ang pinakakuan kon nabay mahitabo kumutungha ba ni ang 12 ka mga senador sa kining Senate Hall. No, kay maghimo man kuno sila investigation kay gali nagsabuy na naman sila sa 18 Marines, si Martin Romualdez o guban pa nga mga opisyal sa DPWH nga i-cross-examine nila dito. Ilang pagutanon, ilang ipapagawas ang mga kining usay tuwa gani. Ilang mga nahibawan sa dihang kinsa ang gipang deliveran o kini mga kwarta. Gani si ang mga Tulfohan apil ni sa mga 18 Marines nga nagdawat kuno na sila og gini malita-malita nga kwarta. So mo na ang gikuan nila karon. Kani sila Soto wala pa rin hibawan nga naman. Wala pa gini na utingkay. So posible kini sila Soto silang si Bam Aquino murag dili kayo bro, murag wala kayo na siya issue gyud. Pero kini sila si Risa Hontiveros kinsa pa na nga mga minority lang diya, sila si Mig Subiri. Samot si Mig Subiri. Daghan po mga kuan, daghan po mga wala lang na utingkay pa. Pero inig di gali na sila mahingpos gali sila majority diya. Mo gini lang problemahon kay ang mahitaboan no? Mao naman din ang resulta. Mag-investigate na dayon na sila mga kauban. So kung imong tan-awon karon, ambot kung kay ilaw mo gustong balaod, gani daghan na explain nga mga abogado ana nga dili majority ang minority ang new minority black karong mga panahon na. No, nga kauban nila ni Soto or nilang ni Sherwin Gatchalian. Ang gihimo man gud nila, nag-declare sila og vacant ang position kay wala mitunga ang mga taga majority black. Sulod sa duha na ka mga adlaw or tulo ka mga adlaw. No? So nahitabo mga binati na ito ang ating paminaw, gibakante nila og nagpili sila usab og mga chairman sa mga komitiba. Apil na ang kining temporary nga kining posisyon. So dili ba na nila pwede nga kunon, di ba na pwede nga mag-elect sila og kining Senate President, ganoman. Dili sila majority sa tulong gikaingon. Mismo si Ping Lacson miingon ana nga maka-elect lang sila og kining Senate President kung maabot na sila og kining 13. So mo ni batayan kini si Joel Villanueva na sa issue sa flood control project nga mga kickbacks. No? So posible sa kickback niya nga makuha or nakuha niya, mapil sa investigate, lisod-lisoron siya pag-ayo sa kini taga Pikas. Dako og chance nga mauban na po ni dito ilang Gatchalian. So kung mauban silang Gatchalian from 12 plus 1, 30 na mo ni pasabot ana nga majority na sila. Mo na lisod na kay kuhaon. No? So, sa akong tanaw, si Joel Villanueva ang adunay dakong chance nga mobali. In kaso magkalisod-lisod na yun.
O sa karon dili pa kay na kay murag kuan ba sila mahibaw ani karong adlaw kun unsay ilang himuon ni. Pero mo lagi sa mga explanation man gud sa ato ang abogado. Sa ato ang batakang balaod man gud sa kining Article 6 sa Section 16 no nakalatid man gud diha. Gani ang ilang man kung gikuag basihan ani sa unsay tawag niya? Ang gikuag basihan sa mga senador nga bag-o nga minority black karon mga panahona. Ang usa to nga kuan Avellino versus Quinco nga kaso nga desisyon sa Supreme Court. Mao na ang ilang gitan-aw karon mga panahona. Oh, ngayon sila nga bisag 12 pwede nga mahimo sila nga majority based sa jurisprudence sa kining Avellino versus Quinco sa 1949 mga kasama. Unya ka ng 1949 is 1935 Constitution ang gisunod ana. No, ang 1935 Constitution is kuan na siya. Panahon na siya ni Jose P. Laurel, ang atong presidente sa Pilipinas. 1935 to 1949 kay ang 1935 manggod nga Constitution nailisan na siya sa 1987 Philippine Constitution. No, sa panahon ni Cory Aquino. Sakto ba ko or dili? I-correct ko ninyo ha. Okay, sa kang Marcos pa sa una, kang Ferdinand Marcos, 1935 naman to siya. Pero nagkuhan siya og ganing bagong lipunan. No? Siya murag bagong lipunan. Pero actually, 1935 yapon to nga konstitusyon ay gisunod ato. So dito na nausap atong konstitusyon, paglingkod na ni Cory Aquino, gilisan og 1987 Philippine Constitution. Nga si Joaquin Bernas ang nahimo gali atong nagkuhan sa libro ana. Pero daghan tong mga abogado, na sila si Nini Pimentel. Daghan tong mga abogado nga miapil ato nga mga batikan nga mga abogado aron nga protehiran ang atong konstitusyon, ang balaod sa Pilipinas ingon man ang mga Pilipino dili pareha sa una sa 1935 Constitution nga daghag loopholes or daghag buho ang atong konstitusyon. So karon dili basta-basta. Mapito na ang martial law sa una, bisan pagpila ka tuig sa una sa panahon ni Ferdinand Marcos Jr., miabot og 20 ka tuig ang pag-declare or ang pagpailawom sa batas militar sa Pilipinas. No, duha gyud ka dekada. Sa karon sa bago na to nga konstitusyon sa 1987 Constitution mga kasama. 6 months lang pwede ka mag-declare og kining martial law. Unya dili basta-basta nga usbo nimo ang konstitusyon. So bisan bang kabila, mingon pa si Marcos nga mag-declare ko gining si Bongbong Marcos mag-declare siya gining martial law, 6 months ra gyud ang pinakataas ilawom sa ato ang batakang balaod. Pero nagdepende usab kana siya, di na siya ingon nga basta-basta lang nga mag-declare. No? Kinala doon na yung mga envision. So sa mga envision, pagpanakop gikan sa mga langyaw o kinsa pa na nga musakop dito sa Pilipinas o gining grabing kagubot usab. No? Ilabi gyud kini bitong gitawag nato nga gubat tali sa mga Pilipino versus Filipino. No, daghang panalit para sa una na mga abusayap, na mga rebuilding, pero daghana kayo. So pwede mag-declare ingon ana og kining martial law. Pero karon sa atong tan-aw wala may igong kapasikaran or basihan nga mag-declare og usa ka martial law. Gawas lang sa una sa panahon ni President kining Digong Duterte, nag-declare siya og kining martial law sa pipilang kabahin sa Mindanao tungod sa pagsulong atong mga kining dito sa may Marawi bitaw sa dito kato mga mujahidin mga kung sila pa kining sundalo sa tong Ginoo kuyaw kaya sila mga mujahidin. So dire mo ni ang gibasihan karon sa kining grupo ni Win Gatsalian nga ilaha kunong gisunod or ilahang gibasihan ang jurisprudence sa Supreme Court sa Quinco versus Avellino. No, bitag jurisprudence is mo na siya ang desisyon. Ang final and kung sila pa definite ko na gina siya. O ana gilay di na ka pwede makakuan. Mo na ang final decision mo kay sa ato ang justice system sa Pilipinas, the highest court in the Philippines is ang Supreme Court. No, di na ka pwede mo apilar diha. Mo na gina siya ang final decision. Once ang kaso moabot sa Supreme Court, lisod di kina sa tuison. O di man pareha ng
diya ka sa Court of Appeals, no? Ipasaka pag mo bisag asa ka, pwede pa ka makapangita og kini mga pamaagi. Pero pag mabot na gali diya sa ato ang Supreme Court, lisod na kina siya. Oh, so ang ilang gibasihan manggod kay accordingly, no, batod pa nila ani nga sa panahon ko ni Avelino og ni Cuenco, kani manggod si kisay tawagan niya, si Jose Avelino, ang Senate President sa 1949 mga kasama, nagkuan sila murag ilog di sila ni kining former President or Senate President Mariano Cuenco. No? Nag-ilog di sila sa pagka-presidente diya sa Senate. Oh, kay ang rason nila, no, kung kinsa kuno ang majority mao ang mudaog. Oh, sa moto nga kani sila si Jose Avelino ilog sila sa pagka Senate President ni President Mariano Cuenco. So we have 24 senators. Unya, during that time 23 lang ka mga senador ang anaa sa Pilipinas. Kay si Tomas Confessor during that time is wala siya diha sa Pilipinas, wala diri sa Pilipinas. Miadto siya dito sa kining US. Nga kung imong kuanon sumadahon, wala na sa jurisdiction sa Senate ang usa ka senador. Di naman siya sakop, wala naman siya sa Pilipinas. Sumotoy usas sa mga rason nga nahimo nga kurom ang 12 ka mga senador tungod kay wala ang usa ka senador sa jurisdiction sa usa ka kining I mean sa Senado. O dili naman siya, wala siya sa Pilipinas. Sumoto nga ang gibasihan lang kay ang kuan man ko dito is dapat majority thereof. No, bot pasabot, majority lang anaa diha mao nay basihan sa pagkuha og kining quorum or sa majority nga 50+1. No, mga binati nato kadto minaw. So pila may kining majority sa unsay tawagan sa 23. Of course 12. No? Kanang 12 mo ni katunga. Okay, 11.5 man. So, ang katunga, mga binati na ito katig paminaw is 11.5 plus 1. So, mo na sa 13 at 12. So, mo ito gibasihan nila. Pero lahi ang sitwasyon karon mga panahon na kumpara sa Avelino versus Cuenco nga case sa 1949, mga binati na ito katig paminaw, kumpara karon sa 2026 ginitabo karon din sa may Senate. Nga naman, lahi naman ko itong konstitusyon. Sa una, ang konstitusyon na 1935 ilang gisunod. So karon, ang konstitusyon nga gisunod karon sa Pilipinas, ang 1987 Philippine Constitution. Sa Article 6, sa Section 16, mga binati na itong ating paminaw, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. Mo ni vote pasabot. Di ba? Klaro kayo. By a majority vote of all. Pasabot, tanan. Regardless kung asa ang maunga kining senador or kongresista, basta kay naara siya sa Pilipinas, appeal siya sa kining majority or appeal siya sa ihap sa lagtod nga baga istorya, no? Dili para sa una nga majority thereof, wala gibutangang all. Ang all nga word is very important, mga binati na to katig, no? Importante ka na siya kay tanan. Sa nitabo karon sa sitwasyon karon sa Senate, natay 23 ka mga senador, ang usa si Jingo Estrada na karon nakaditin sa kining asa man siya nakaditin karon sa NBI ba to siya or sa CIDG or sa DILG. Wala ta nakakuha na. So gidetain siya, pero until today mga binati na to nga tigpaminaw, wala pa final judgment or conviction si Jingo Estrada. Sa nagtod nga baga istorya, appeal pagyapon siya. Di ko pareha sa una nga mga nahitabuan sa mga previous year, 2015 ba to, 2005 or 2001. Gipang site po nila ni Ping Lacson or ni Tito Soto. Ang hitabo sa una manggod,
kadtong mga senador nga naritin na nay final conviction. No? So na-convict na gyud sila. Konbiktado na sila silang mga kaso nga gikon. So kung konbiktado na ka, wala na kay appeal sa ihap. Di ba? So pa rin tabo. Sa karon, si Jingo Estrada is wala pa siya'y kining final conviction. No, dili pa siya ingon nga itiwalag siya diya sa kaning Senate. And of course, si Bato de la Rosa wala man po yung reports nga naa na siya sa gawas sa nasod, tuwa na siya sa dahig, no? Tuwa na siya sa Amerika, orasa na siya nga mga nasod nagsuri-suri karong mga panuna. Si Senador Bato de la Rosa naa pa karon sa Pilipinas based sa mga monitoring sa ato ang mga otoridad. Wa pa siya kagawas. Subot pasabot. Ana pagyapon siya sa jurisdiction sa Senate. Og sa laktod nga baga istorya, appeal pagyapon siya sa kining sa majority karong mga panahon na. Di ba? So muna, klaro gyud na din nakalatid mo na diagod nga kining si tawag ani by a majority vote of all respective members. Gawas lang tingali kung si De La Rosa tuwa na sa Amerika, tuwa na sa dahig. Wala na ka, no? Ang majority is 12 yun. Wala na kay mahimo. So sa pagkakaroon, dusi-dusi ni sila kay bali naman si Chis Escudero. Kani si Chis naniguro ni siya. So siya ang mihuda silang mga kauban. Wa siya gadahom nga. Tingali sabot na sila nga dapat digid mo gawas sa kuana sa adigid mo kining tungha dito sa kining sa Senate. So nahitabo. Pag-abot sa ultima ora, kalit lang nga mibaliw-liw si kining Chis Escudero. Para nako tanan ako naniguro ni siya sa kagulingon nga naman. Kay kung inkasog magka-takilid-takilid ning sa pikas, apil man gid siya sa magkaburitsing sa kaso. So basig madakpan niya saon na lang si Heart Evangelista ani. Pare-parehan na ba sila kilay ni Heart Evangelista karon nindot sila magkilay. Si Senador Kilay. Nagpakilay na siya. Diba? Karang maingon nga walay mga issue ni sila, my goodness. Daghan ni silang issue. Di lang ta magpakabuta. Kunoon sila si Rafi Tulfo lang natanaw, kwarta. Kung siya gihimo katong, miangko na usa ka Viva Max artist. Gibayran siya, galanti daw kayo. Napay mga video karon, nagawas sa mga video. Gisayaw-sayawan si Tulfo. No, si Rafi Tulfo atubang sa mga halos na naghubo nga mababayi. Nagawas na karon nga mga video, di pa to sa AI yun. Dahil ganun ilang mga nadawat nga mga donasyon. Ga-investigate sila kang Marcolita tungod kay nagdawat ko noog gining pundo o donasyon para sa eleksyon. Pero was lang ga-investigate ilang Tulfo nga dinagko. Tagpila ka milyon ang ilang nadawat panahon sa kining eleksyon. Di ba? Kasi sila migsubiri. Risa Hontiveros. Ang PhilHealth issue ni Risa Hontiveros. Ang issue sa semento ni Ping Lacson. Kana wala pa na kuan garo ginapa sila ilahapang pabor. Pero nigabot sa panahon mo resulta man gina. Diba? Sa nitabo ni Ping Lacson sa una Katong na Sir Corbito nga mga issue katago-tago siya. Sa panahon nga dili niya kalyado ang kuan. Migawas ra siya pagbalik pero tingala ta mudaog ko magyapon gyud. Napa may mubutar gyapon. So sa nitabo karon unsay gihimo ni Tulfo iya ko nung i-move ang kining investigation sa flood control nga supposed to be naka-schedule karon nga adlaw. So ato ni tanaon kung karong alas 3 o karong hapon kung unsa gyud mahitaboan ni diri kung madayon ba o dili. No, kay basi butunghan na po to ang mga senador. Sa una, sa nahitabo ro si Sherwin Gatchalian nagpagawas og kamanduan nga tugutan ang kining Senate Secretary nga mag-work from home. Wa siya naulaw kagahapon nga nag-roll call wala or mibalibad ang kining Senate Secretary. Di mo pasalig ang Senate Secretary. Naman, kabalo ang Senate Secretary nga dili majority or dili quorum ang nahitabo kagahapong adlaw. Pero gipamugos nila. No, gipamugos nila
nga quorum daw. Pero kung imong tanawon walay Senate President ginaman, di man sila pwede makailik. Kulang magig-usab bisag unsaon. Oh. So, bot pasabot illegal ang ilang gihimo nga pag declare nga vacant ang mga posisyon diya sa may Senate. Muna klaro ka pagkasulti. Mga binati na ito nga tigpaminaw. So, sa gihimo, ni Sherwin Gatchalian, nagpagawas siya kamanduan nga pwede ra nga mag-work from home ang mga pipila ka mga opisyal sa may Senate o ang Senate Secretary. Oh, nganong musugot man mo na karon? Ano pwede naman mag-video conference nga sa panahon nga sila ang hangyo kung pwede na ba mabutar or pwede na ba ang video conference nila ni Bato de la Rosa o ni Jingo Estrada. Di mag sila musugot ng hawa mga sila na maklay mga sa pagawas. Di ba? Oh, moingon sila nga dili pwede. Nya ganong karon pwede man lagi na. Nganong nagpagawas man lagi kamanduan nga pwede ra man mag-work from home. Nakumot una-unaon nimo, walay kalainan sa gihangyo usab sa majority black ato nga time. Di ba? Pagkabaga pa yung mga Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Usay di nagsabot ko sila tabo karon sa Pilipinas. No? Oh, si Rafi Tulfo may mag-investigate sa flood control issue. Siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee. My goodness, double standard kayo nga naman. Ang iyang anak apel sa gialigahan nga nagdawat og dako or bilyones ka pesos nga flood control project din sa may Quezon City. Nya siya ang mag-investigate sa chairman. Naunsa naman itong Pilipinas karon? Okay pa ba tani? Walay pulos ang ato mga senador karon mga panahon na. Bisa mag minority or majority, parehar na sila may pagpapugo na ilang mga ulo. Pamitaon ta nga nagpili tag mga bag-o nga mga senador. Tito Soto pila na katoy gibalik-balik. Ping Lacson, Bam Aquino. Di ba kinsa ba Chesa Escudero? Pila naman ang katoy gibalik-balik diha. Mig Subiri. Mga Hontiveros, no, Villar, Cayetano, kana sila pila na nakatoy gabalik-balik diya sa Senado. Oh, Ligarda, pero tinudugay si Ligarda. Sa una pa si Ligarda, magkagad kawala din, balik na pod, makadaog ra gihapon. Samantalang daghan ta kay nga mga aspirant, daghan ang mga pwede, no? Karena nag-insakto nga kalidad. Nga magkatabang. Patay layo naman kaya sila sa una panahon nga napa silang Miriam og ni kato sila si Drilon, no, sa unang nga panahon. Magkakuan ka ba nga ang Senado nindot gyud ang Senado sa unang nga panahon. Naman mga abogado ang lingkod. Karon ambot lang nahimo ng clown ang ato ang Senado utro po rin taga kining Congress. Sa Congress o sila tawo sa Congress. Dapat 2/3 ang mabutar aron nga ma-expel ang usa ka kongresista. Pero sa tabo ang mibutar dapat makakuha og pila to? 213 ka mga senador, ka mga kongresista aron nga ma-expel si Kiko Barsaga. Unsa ni tabo? 112 lang ang nagbutar physically ha. Kaya ang uban ato online lang. Pwede rin una na di ay? No, nga online. Or wata ka pala, absent to sila. So, gatos tragapin ang mibutar nga ipa-expelled si kining Kiko Barsaga. Napag-abot sa resulta ni abot naman noon kay sa ilang attendance ito 113 lang ang nisulod dito. Pero pag-abot sa resulta sa botasyon, miabot og 200 kapin. No, 265 ka mga kongresista may pirma aming may pabor or may vote og yes aron nga i-expelled sa House of Representatives si Kiko Barsaga. No, nahimo man lagi nalang online lagi. Ano sa Senate man mahimo? So muna karon, kung imong tanawon ang hitabo karon sa Senate, di na ta kasabot, no? Santaiyan na lang sila pamagi kung sila mga kon. Bisan gali og gining di magka dimao ang balaod, wa na sunod ang balaod nato. Wala na. So sa lagtod gyud bagay ako klarohon lang, ang gihimo karon sa minority black dili gid mao ang ilang gihimo. Og ang ilang pag-declare og vacant dili mao.
Muna klaro ka pagkasulti, wala or nasukwahi na siya sa atong batakang balaod sa 1987 Philippine Constitution. Kung ang ilang basihan is ang Cuenco versus Avellino nga jurisprudence sa 1949, perting layo ara kayo. No? Kaya ang usa ka senador to sa US, si Tomas Confessor, ang usa anak gali naapagyud sa ospital. Oh. Sa sitwasyon karon nga mga panahon, lahi si Bato de la Rosa naara diri por abot asa katago-tago. Si Jingo Estrada dili pa or wa pa final conviction sa iyang kaso nga plunder. Oh, so bot pasabot ang duha ka mga senador appeal pagyapon sila diha or napagyapon sila sa jurisdiction. Okay, di magkapili matangtang. O kung ingon sila si Tito Soto, si Ping Lacson, nahitabo na sa una, kaya ang uban nga priso, ang uban wala diha. Na naman to yung mga final conviction sila. No? Muna klaro ka pagkasulti. Na nga priso sila sa una. Sila si Kohan, sila si Jinggoy. Kada Jinggoy, kapilar ko na priso, katulo naman ko na eh. Oh, si Bong Revilla. Di ba? Ikaduha na po na eh. So, kani mo ni ang atong tanawonon karon kung unsay posibleng resulta ani sa karon mga hapon tingili unsay resulta ani. Oh, pero kani sila pinuganay gini. Amo unsay posibleng mahitabo or kagubot kaya mga istorya ba nga kung musulod sila di sila pasudlon, no? Ang katong mga majority or di ba kaha basin on niya og mag kining work from home na inoon ang kining mga senador. Oh, klaro na kaya ang Senate Secretary gili o di gili mag-apil-apil. Oh, nagpuli na po sila og Sergeant at Arms. Kay kanang Sergeant at Arms pag mapulihan nimo, siyempre ikaw na po'y magkining mando-mando, no? Ikaw na po'y gahi diha. Ngoran daga kay mag-ilog sa pagka kaning Senate President ginaman. Dagko kay budget diha. No, na di ang budget. Kung imo na manegosyo tanan ang imong mga sakop, kung sila pa paldo-paldo. Top radio commentator. Makruya. Anyway, wala ko sa pagbalik ito sa nahan. Tama na sagutan no, ang sa lokal. Sige lang. Sagutan kay may kilabutan sa mga updates sa HIV, updates sa kining dengue. Oy, ang dengue diha ang taas nga kaso dengue karon sa Dipolog is ang Santa Filomena. Ay Santa Filomena, Estaca, Santa Isabel, D1, no? Apil ang D1. Pero ang taas-taas is Santa Filomena. Sa HIV usab, ang pinakataas og kaso sa HIV karon ha, sa Tibok, Zamboanga del Norte, Dipolog. Champion ang Dipolog. No, champion, pakpakan na to kay champion. Oh, daghan man gud diri magsigi og ganing walker ko. May problema ng walker gyud. Alas 9 odo magkasama tod grado Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod kanato sa Sandon Plus Gold ang mas gipag-usog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod ka extracted ang paghahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula, mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Huwebes pizza 4 sa bulan sa Hunyo 2026 mga kasama. Panabilit na paingon kaniya. Fiat Street Sarwat Kelong. Ipatuman ang kamaturan bisan pa man ikapukan ngadto sa kalangitan. Kini adyo pobre nga lagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bakroya Tatak Armen. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing.